sobrang harsh ng industry kasi. Hindi lahat ng nagsisimula nagso-survive. Merong iba dyan sa umpisa pa lang may ego na na-feeling na nila kaya na agad. Kailangan malaman nyo yung difference ng ego at ng confidence. Confidence is madalas ng ibang studio owner walang alam. Madalas ng mga kliyente may mga creative vision kuno. Pero kasi minsan yung creative vision nila, hindi naman creative vision, hallucination. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians, today is it's another day for me and for you guys. Another day for the 365. And another day, wait lang. It's another day para mag-send sa inyo ng nothing but blessing and abundance. Kung napanood nyo na yung vlog from yesterday, medyo na-late tayo ng upload. Pero sobrang na-enjoy ko yung upload kahapon kasi puro lang ako tawa, wala akong masyadong, medyo nakapag-relax ako at masaya ako dahil hindi pa tayo maabot ng 100 views at the moment, pero for sure aabot to. Pero yung retention nyo sa mga trip namin sa biruan, thank you very much guys. Kasi hindi naman araw-araw masyado ko kayong i-educate. Alam mo yun, syempre minsan kailangan lang natin ng onting katawaan, onting kasiyahan. Kasi masarap mag-vlog, no? Ang sarap nitong everyday life na to, itong ginagawa ko, na-enjoy ko pa rin. Hindi naman ako nababurnout. Pahinga lang talaga sa mismong work. Pero, alam mo yun, yung cafe, puta, sobrang ikli ng short ko. Yung cafe na pinuntahan natin kahapon, which is yung Cafe 1023, solid siya. Kung makapunta kayo ng Cavite, mapupuntahan nyo siya, madadaanan nyo siya along Imus. Medyo malalim nga lang yung daan, medyo malayo lang from my location, pero sulit naman. Nakapag-uwi ako ng tinapay, hindi pa kinakain ni Bossing yung tinapay, so baka bumana tayo ng isang tinapay. Di natin sure. Today is Saturday, I hope you guys are enjoying the weekend. But, iniisip ko no, kung pag-uusapan na ba natin yung mga dapat natin pag-usapan. Kasi, yun, after ng, alam mo yun, sobrang bihira nito. Actually, parang first time namin umalis ni Julian tsaka ni Mark nang wala akong shoot para sa kanila. Alam mo yun, umalis kami para lang mag-chill, magkwentuhan. Tinulungan ko ni Julian na kuhanan yung PGY Tech na isang bag kasi gusto niya raw kunan. So, sige, go. And then, yan, nagpalit tayo ng bagong cover photo sa YouTube channel natin. Kung titignan nyo naman. Tapos, bagong DP sa ating YouTube channel. Kaya masaya ako na medyo okay. Yun nga lang pareho yung DP tsaka yung hindi ko alam kung paano gagawin ko this time. But anyways, Martians, I hope na okay kayo and enjoy nyo tong weekend na to dahil nagtrabaho kayo ng sobra this week. Dapat i-enjoy nyo yan. Dapat maging masaya kayo. Ngayon, masakit na yung legs ko. Kasi tumakbo ako. Kahapon nga ng 3 kilometers. Gusto ko sana ulit tumakbo ngayon. Tatry ko. Kahit 3 ulit. Kahit medyo masakit or kahit medyo mabagal na pace. Tatry ko pa din. Grabe. Right now, yung upload natin from yesterday, wala pa masyado nagko-comment. Pero yung video before that, yung 10 pagkakamali na dapat iwasan ng mga baguhang videographer. 20 comments. Actually, first video ko yun na ginawa ko all alone na may 20 comments dahil ewan ko. Yung iba sa inyo dyan, silent viewer, magparamdam naman kayo. Para naman ma-shoutout ko kayo. Para naman masendan ko kayo ng pagmamahal kung nasan man kayo ngayon. Syempre, kung tinapos itong vlog na to, alam nyo na. Good things will happen to you. Kahit bumabad ka lang ng 3 minutos, ibigay mo lang sa akin 3 minutos ng buhay mo. Or kahit masaya na ako. Pero sige, ito na lang dahil may nag-comment na sa video natin from yesterday, which is na delay ng upload. Na-upload ko siya ng 1:30 AM na halos kasi nagka-problema ako sa audio na sumobra yung audio. Dahil nagva-vlog din tayo in 4K at saka pag ina-upload may processing pa talaga, ayun, na-delay yung upload. Pero hindi naman ibig sabihin na mamimiss natin ang daily upload. So, probably ang makikita nyo today is 2 uploads. Yung trip na ginawa ko kahapon na masaya, na nakakatawa na ang dami naming biruan. Plus, etong today na pwede natin pag-usapan. Pero pinag-iisipan ko pa kung ngayon ko na ba ibabanat tong topic na to. Kasi baka medyo slightly usapang podcast mode tayo dito sa usapan na to today. But una nga sa lahat, shout out muna kay @Maru Ashley Labutap 3164. Parang naging daily habit ko na manood ng vlog habang walang ginagawa or nag-edit ng videos.
Thank you very much kung nanonood ka ng vlog. I'm sending you nothing but blessing and abundance and all the love. At kung pinanood mo tong vlog na to, ito yung sign na makukuha mo na yung client na hinihintay mo. Makakuha mo na yung opportunity na darating sa'yo within 24 hours. Especially kung magko-comment ka, magla-like ka, at syempre magsasubscribe ka sa YouTube channel na to dahil 50% ho nang nanonood sa YouTube channel natin hindi nakasubscribe. Baka naman gusto mo mag-subscribe. Okay lang naman kahit di kayo mag-subscribe, okay na ako sa 50,000 subscribers. Huwag na natin gawing 60, huwag na natin gawing 70. Okay na yan guys. Hindi naman ako laging pinipili, pero kayo pipiliin ko kayo sa araw-araw. Okay, so Martians, today, let's break it down. Alam nyo, pag-usapan na natin itong dapat nating pag-usapan. Isa na namang panibagong matinding usapan. Dahil Sabado ngayon, chill lang tayo, chill lang kayo. Alam mo yun, relax. I think for me, sa mga aspiring na beginner videographers out there, if you're probably coming home from a tedious job and weekend mo to, and probably nilalaan mo yung weekends mo sa mga dapat natututunan mo or sa mga bagay na ganito, mga learnings, or let's say if you're planning to start as a videographer, these are basically the top 5 qualities na dapat meron ka kapag nagsisimula ka. First quality that you should have is the willingness to learn. Itong mindset na to, dapat open ka sa lahat ng bagay. Una sa lahat, open ka sa criticism, open ka sa corrections, open ka sa mga bagong techniques, open ka sa mga, alam mo yun, harsh feedback. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga videos ko na sobrang harsh ng industry kasi. Hindi lahat ng nagsisimula nagso-survive. Bakit nga ba mahalaga at importante ang willingness to learn as a beginner videographer? Dito rin kasi pumapasok yung sinasabi ko sa inyong ego. Merong iba dyan sa umpisa pa lang may ego na feeling na nila kaya na agad. Kailangan malaman nyo yung difference ng ego at ng confidence. Confidence is knowing when to actually do something. Alam mo yun, at a proper pace. Ego is doing something over and over and over again, but you fail and fail and fail and fail. And at the same time, binubuhat mo yung sarili mong bangko. Kasi nga, ang videography guys, it's constantly an evolving field na kung saan super daming style ang umuusbong. And especially ngayon, kasi ngayon, social media. Social media is basically helping us evolve as shooters, as beginner videographers. Napakarami ho, nauuso biglaan na lang. And kung ano man yung nauuso, yun yung kailangan natin gawin. Part of your willingness to learn is actually, yun nga, wala kang choice. Kasi kailangan mo mag-jump sa trend, kailangan mo matuto, kailangan mo mag-adapt. You can basically develop yung skill na to, or itong mindset na to, through actually watching YouTube videos, taking online courses, participate ka sa mga workshop. Ako ito yung i-advise ko sa sarili ko kung nag-start ako ng hindi ko ito course nung college. Kasi itong ginagawa ko ngayon, course ko na to nung college pa. Itong ginagawa ko, course ko na to nung college pa. I used to be an AB Communication Arts student, Mass Communication student. And sa kurso na to, na-practice ako magsalita sa radyo, sa TV. At one point nung OJT ako, yung boses ko nagamit sa Shell commercial or Shell na ad. Ang dami ko na rin nagawa. But through then, kung hindi ko man naging course, yung AB Com Arts or Masscom, I would honestly tell myself, the young version of me, na umattend ng online courses, umattend ng mga workshops. Kasi sa mga workshops na meron po ngayon, napapansin ko, ang lulupit ng mga nagtuturo. Sila yung mas dumami yung mga legendary na tao ngayon. And continuously, yung mga tao nagbibigay ng mga courses ngayon is magagaling. Nangihinayang nga ako kasi at one point naimbatahan akong maging speaker sa isang workshop. Nakasama sila Panyerong Tunay, sila Brian Villamor, sila Tup Samontes, yung mga magagaling na creators na videographers din, or mga professional shooters din na nasa Facebook. Sayang lang hindi ako naka-attend kasi hindi ko pa alam yung magiging topic ko. Not until then nag-daily vlog ako, ang dami ko nung naisip na open up yung mga topics na dapat kong, alam mo yun, pinaput out there dito sa YouTube channel natin. Because nga pala, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam niyo na, I'm wishing you nothing but blessing and abundance. But of course, gusto ko malaman nyo na one of my main goals here in this channel is to actually help aspiring and young videographers out there na wala pang alam sa technicalities, and of course, sa qualities na dapat meron sila kapag nasisimula pa lang. So, that's how you can actually develop it.
your willingness to learn, yan yung first quality na dapat meron kayo. Parte ng pagiging willing mong matuto is having the capacity to learn almost every single thing. From the technical aspects of using a camera, sa lighting, sa audio, sa editing. Kasi kung may plano kang magsarili or maging studio owner in the future, for me, there would be much more credibility sa isang studio owner kung alam niyang gawin lahat. Hindi yung nagtayo ka lang ng business, nakakita ka lang ng photography, videography, hindi ka naman pala shooter. Wala kang empathy towards, madalas to eh. Ito, honest truth na naman nandito na naman tayo sa mga real talkan part type shit. Madalas ng ibang studio owner walang alam. Yung mga umuusbong na studio owners or mga pangalan ng studio, yun yung mga may alam na mga boss na malulupit na talagang OG. Pero ewan ko bakit sa mga na-encounter ko, merong ibang mga studio owner ko na hindi naman, alam mo, studio owner sila, pero wala silang alam. Alam mo yun? May alam lang sila pero wala pa sa level ng isang totoong shooter. Para sa akin kasi, ako ito yung minake sure ko bago ako nagkaroon ng DTI, BIR, nagtayo ng sarili kong name. Sinigurado ko na alam ko lahat ng ends. From editing, lighting, camera movements, name it. Even the acting and stuff, even directing. Inalam ko lahat ng yan. Kasi I don't want to be a studio owner na just bossing around, claiming ko ano man ang ginawa ng mga tao para sa akin, na akin yun. I mean, you take credit for what other people do. I think it's really wrong. And I think you lose credibility. Kasi magiging studio owner ka lang. Pero, alam mo yun, yung medals, yung accolades na behind that studio owner image, you really have something to show for. You're not just someone na nakakita lang na may pera sa ginagawa, tapos nag-hire lang ng tao, gumamit lang ng skill ng tao. Para sa akin, if you're dreaming about becoming a real studio owner, you really have to be a full-fledged shooter para sa akin. Para kasi that way may empathy ka sa pagod ng tao, may empathy kayo sa mindset ng tao, kung anong feeling ka pa mag-i-start na yung shoot. Alam nyo, I mean, magkakaroon ka ng ganun eh. Ako katulad ko, alam ko kung paano i-condition lahat ng tao sa shoot. I'll make sure everybody is, lahat ng tao sa team ko nakapagpahinga, nakapagkape, nakakain na, nakaligo, komportable, maayos. Para kapag humarabas kami, talagang harabas, walang, alam mo yun, walang may masama ang loob, walang masama ang pakiramdam, walang puyat, walang pagod, walang lutang, because mako-compromise yung gawa nyo as a team. And syempre, pag na-compromise yung gawa as a team, sino ang mabubulilyaso dyan? Ikaw na owner na nagtayo ng team. 'Di ba? So, kung ikaw na owner na nagtayo ng team na alam ang loopholes, alam lahat ng solusyon, good for you. But yung mga studio owner na nagpepeke dyan na kunwari may alam, good luck sa inyo. Mas maraming malas, mas maraming darating na challenges. Yun ang masasabi ko. But I have nothing against those type of studio owners because kwento nila yon, proseso nila yon, bahala sila doon. But for me, this is the right thing. Anyways, second quality that we should be talking about, which is konektado dito sa sinabi ko. A beginner videographer should have, basic technical understanding. Which is, alam nyo kung paano mag-ilaw, alam nyo paano mag-operate ng camera, alam nyo kung paano mag-balance ng gimbal, alam nyo kung paano, alam mo yun, maraming techniques kasi talaga. Marami. So, if you're starting out, ngayon pa lang, maraming YouTube channels ang nag-o-offer ng mga basic at free na mga tutorials when it comes to leveling up or even learning the basics of videography. Syempre, photography na rin. Because having basic knowledge, pag sinabi nating basic knowledge yun talagang from scratch, yun talagang yung types of shots na meron, yung mga, like let's say, proper shutter speed, alam mo kung paano mag-expose, alam mo kung paano mag-white balance. Because having, the basic technical understanding of what you do gives you credibility as well. And kahit nakapikit ka, alam mo lahat. Alam mo. Kahit maging studio owner ka, alam mo pag may mali, alam mo pag may problema ka. Alam mo yun. And yun nga, mabibuild nyo to throughout doing it more. Throughout shooting, syempre, bukod sa pag-shooting sa pag-aral sa techniques ng iba, may mga madidiscover kayong bagay minsan na hindi pa tinuturo ng mga YouTubers or ng mga nagpo-post ng mga tutorial videos, mas nauna nyong malaman, thus giving you mga secret na bala na hindi mo pa basta-basta na-share sa mga tao, 'di ba? Ganun lang naman 'yun. Always remember that having
yung pinaka-basic na technical understanding sa ginagawa mo, sasagipin kayo ng knowledge na to 100% of the time. Promise. Pero kasi, meron kayong mga general specific rules na, alam mo yun, parang part na siya, parang creed. Creed mo siya as a videographer. Katulad ko, kapag meron akong shooter sa isang shoot, sobrang strict ako sa headspace. Sobrang strict ako dyan. Lahat ng nagsushoot lagi ko, na tropa ko, ito yung ulo. Laging ganito yung ganito, ang lapit dito sa may pinaka headspace. Lagi. Kung di headspace, minsan naman look space. Ewan ko, kaya as a beginner, tandaan nyo to, aralin nyo yung mga basics kasi yun yung magbi-build up sa inyo. And minsan, sa pinakamahal na shoot, ang sasagip sa'yo yung basic understanding. At syempre yung basic knowledge. Third quality na meron dapat ang isang beginner videographer is attention to detail. What disrupts attention to detail is yung pagiging lutang. Pag sinabi nating attention to detail, yung talagang everything. Ito yung madalas na miss out ng napakaraming shooter dahil nabubuhay sila sa salitang okay na yan, okay na to, pwede na yan, pwede na to. Sa akin, alam ng mga nakatrabaho ko na medyo high profile na pihikan ako. Sobrang, alam mo yun, sobrang nitpicker ako. Ultimo yung sarili kong ginawa, yung sarili kong gawa. Ultimo yung sarili kong gawa nilalait ko. Ay, because, being detail-oriented gives you a lot more advantages when it comes to your final product. Yun lang naman po yun. Hindi sa pagiging maarte, hindi sa pagiging choosy or nitpicky. Pagdating kasi sa final product, ang dami mong advantages at sureball 100% of the time sa editing process, mas madali. Hindi ka mahihirapan. Yun naman talaga yung main goal nyo. Kapag nag-shoot kayo at take home edit yan, i-make sure mo na sa shoot mismo lahat pulido, lahat perfect. Full attention. So bukod sa attention to detail, bukod sa mismong shooting, syempre, yung maaasikaso nyo dyan yung editing choices nyo. Why does this actually matter? Kasi lahat ng beginners kailangan nyo ito ma-develop. Kailangan nyo yung arte. Kailangan nyo yan mag-grow. Kasi kailangan maging pihikan sa composition. Kailangan maging pihikan sa lighting. Sa continuity ng mga bagay-bagay. Sa consistency ng framing. Alam mo yun? Kasi even the slightest of mistakes can basically ruin your video. Kahit yung isang pirasong bagay na katulad nito, may plato dito, tanggal dapat yan. Alam mo yun, may mga ganon madalas. Kahit kasi na-experience ko to yung attention to detail at one point in my career nung nakatrabaho ako ng brand na sobrang kilala na dito sa Pilipinas. I worked for studio. Sobrang grabe yung attention nila sa detail. Even the spec na papansin nila. Hindi ko na i-disclose kung sino sila. Basta masasabi ko, cake sila. Cake yung binibenta nila. Hindi ko alam kung na-publish yung work. Sabi daw na-play somewhere on a billboard sa EDSA. Pero, alam mo yun, grabe yung attention to detail ng mga taong yun. Buti na lang din, sobrang pihikan ko at that time na kumuha, mag-ilaw, talagang mag-frame. Yun, dun siya nakatulong. Yung mga client na high-end, sobrang specific niyan nila. Kaya as a beginner, practicein nyo maging alam mo yun, practicein nyo yung sharpness nyo pagdating sa attention to detail. Yun ang masasabi ko sa inyo. Yun yung actually third quality na sobrang importante. Yun yung quality na masasabi kong magdadala sa inyo sa iba-ibang lugar, magpapakilala sa inyo ng iba-ibang tao, at syempre, magpapataas ng TF nyo. Yun ang gusto natin, di ba? So, number 4 quality. I might sound narcissistic for this, but as a beginner videographer, you should have strong work ethic and consistency. Kasi kapag meron kang disiplina sa craft na to na ginagawa mo to regularly, katulad nito, yung best example is yung daily vlogging. I shoot videos every single day. I think about the topics every single day. I frame every shot every single day, and I edit all my videos and make sure na i-output ko siya every single day. This is a practice to me as a professional. Kasi if I do this regularly, sobrang dali para sa akin gumawa ng content at gumawa ng script on the spot. At syempre, mabilis sa akin mag-meet ng deadline. And syempre, mas mabilis ka mag-improve. This matters because it helps you build your portfolio.
if you have a strong work ethic, mas maganda yung makukuha mo mga projects. And hindi ka magiging katulad ng ibang mga shooters na kapag nag-i-edit sobrang tagal. A lot of people nowadays really want fast-paced outputs. I mean, hindi fast-paced a faster turned around na outputs. Gusto nila makuha agad within 24 to 48 hours with quality na sureball ka. Siguro all throughout the years of me having this quality, which is a strong work ethic, alam ko na kapag yung isang bagay ayaw ng client, yung straight to the point kaya kong i-edit. Once na mapag-usapan namin, pagdating sa edit, halos minsan wala ng revision. Minsan sobrang saglit na lang ng kailangan tanggalin, kapiranggot na lang, and then all good na. Naalala ko yung sa project ko sa Hard Rock is one of those best examples. Halos wala ng revision. Pero kung nung ninitpick na nila, wala silang sinabing may pangit na shot, wala silang sinabing may pangit na kwento. Pinatanggal lang nila yung frames para mas mapaikli nila yung video, pero wala silang nilait dun sa edit. As in, sobrang happy sila. Marami na rin ako na-experience na ganun kasi kaya ako na-develop strong work ethic na yun is yun nga, ang dami ko rin na-experience na revisions. Videography also demands quality of taste. Alam mo yun, dapat may taste ka, dapat hindi ka baduy. Dapat alam mo kung ano yung in. Dapat alam mo rin wala kang baduy na moves. Alam mo yun? Like, I used to do this before. Ito yung mga sobrang cringe na moves in videography, yung reverse. Yung pag may gumagalaw, ibabalik. Para sa akin, baduy na siya. May mga ganun eh. At madalas ayaw yun ng kliyente. Yung mga client talaga ngayon, dapat mas tinitignan nila yung pagiging keen mo when it comes to choosing shots, especially yung paglatag mo ng video. Pero yun nga, when it comes to having a strong work ethic and yun nga, pagiging consistent, yung pinaka best way na ma-incorporate yung tong quality na to sa inyo is start by doing small projects na, which is what I always say, do it for free. When you do it for free, mas mag-e-effort ka kasi ang mindset mo dito, ilalagay mo to sa portfolio mo. Dapat lagi kang maglalagay ng effort sa mga bagay na alam mong low budget at alam mong sobrang mura at alam mong libre lang. Kasi yun yung mga bagay na magagamit mo. The smallest things matter. Yun yung masasabi ko. And mapapakita mo sa isang client na high-end na ito yung ginawa ko sa small-end kong client because yun nga, yung work ethic mo iba. Pag nakita nila na ganyan yung work ethic mo sa napakalit na project, you will be rewarded more. Mas, okay, this guy, makikita na, okay, may value naman pala siya sa ginagawa niya, okay naman pala, despite na maliit yung client niya. So, I think kunin natin siya. Marami pong ganun. Maraming ganun actually. Ang problema naman din minsan, napapansin ka ng malalaki, akala nila mura ka, pero hindi to pagrarant ha. Kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na, I'm wishing you guys nothing but blessing and abundance. And sana nakakatulong lahat ng binibigay kong advice sa inyo. Syempre, comment down below kung ano sa tingin nyo yung quality na kulang sa inyo. Pag-usapan natin yan. At syempre, isa-shoutout ko halos lahat ng mga bagong mag-comment sa videos natin. Sa mga silent viewers natin dyan. Alam ko, nag-chill lang kayo, pero sana naaalala nyo ko kasi naalala ko kayo eh. Okay, so last quality that a beginner videographer should have, which is the most vital thing. Collaboration, communication, and collaborative skills. Pag sinabi natin communication at collaborative skills, ito yung pagiging open sa lahat ng idea, being the yes man, pero at the same time, alam mo kung paano i-relay ang bagay na mali nang hindi makaka-offend sa client, sa model, o sa kung sino man ang katrabaho mo. Communication is actually, ito yung pinaka-critical sa set, pinaka-critical sa team. Kasi, dito mo mabubuo, dito mo ma-forge. Minsan yung the greatest outputs are formed from, from trust, from really good friendships, and of course, from really good communication. Kapag na-i-relay ni client, maigi yung gusto niya, tapos in-execute mo, pero may pangit or may baduy. Let's say may baduy na gusto si client na gawin. Dapat, ito yung technique guys ha. Ito yung straight off situational scenario. May gusto siyang shot ang pangit. May alam kang shot na mas maganda. Paano mo i-imply sa kanya? Sabihin mo lang ganito, may idea ako, but I think gawin natin yung sayo. And then gawin natin tong nasa isip ko. And then once na makita mo yung outcome, pili ka na lang sa dalawa. Always let them choose between two things. Kapag especially hindi sila sure. Kasi madalas na mga kliyente may mga creative vision kuno.
Pero kasi minsan yung creative vision nila, hindi naman creative vision, hallucination. Masyadong ambitious, no? Ambitious dahil sa budget, ambitious dahil sa situation, minsan ambitious pero hindi pinagpapaboran ng panahon yung gusto nilang mangyari. Kaya the only turn around or work around sa mga ganyang bagay is always offer to do the alternate shot. Yun yung masasabi ko. Makikinig ka sa kung ano gusto nila, alam mo yun, ng client mismo. Oo, maganda yung gusto nila, pero parang doable kaya itong nasa isip nila. Kasi madalas hindi. Madalas po hindi doable ang nasa isip ng kliyente, especially kung walang budget. Ang nasa isip nila, Hollywood. Pero alam mo yun, yung budget nila pang yun. Kaya when it comes to communication, just be kind. Pero pag alam mong pangit yung idea, mag-offer ka ng isa pang idea, pero gawin nyo pa rin yung idea na gusto nila. Kasi that way, mapapakita nyo sa kanila na in a nice manner na, diba? Yung idea mo hindi masyado nag-work. Ituro mo na maayos, hindi masyado nag-work dahil when it comes to branding, framing, pero itong pinapropose ko na idea, mas mag-work siya kasi na-emphasize yung branding, mas okay yung framing, mas okay yung lighting, it defines the story that you actually want to deliver. Ganon makipag-communicate. Or pwede ka maging slave kung gusto mo. Pwedeng kapag binayaran ka na malaki, kung ano yung gusto mo, sige yan, pero hindi ako magbibigay ng opinion. Hahayaan ko magkamali sila, i-execute yan, pero hindi ako magbibigay ng opinion. Pwede ka maging ganon. Pero ito yung fifth quality na kailangan na magkaroon kayo. You need to have communication and collaborative skills. Kailangan marunong ako makipag-collaborate kahit ayaw mo yung katrabaho mo. Kakalimutan ko yung mga personal agenda at magpo-focus ako dahil gusto kong magawa ng maayos tong output na to. Ganon. Simple as that. So yun ang top 5 qualities na dapat meron ka as a beginner videographer. Pero alam mo yun, hindi ko pa tatapusin yung vlog dito. Isa lang to sa mga bagay na sana madaanan nyo, sana mapakinggan nyo, sana may time kayo. Syempre, sana naman mag-subscribe kayo kasi onti lang naman, kahit siguro tayo, 50 ilang subscribers na pa tayo, guys. Kahit mga 53,000 subscribers, I think okay na ako nun. Pero, is your choice. Anyways, proceed tayo sa next nating ganap today. Okay, so ayun, wala tayong ganap today, guys. Unfortunately, pero masaya ako na meron tayong napag-usapan today about sa, about sa videography. Isa sa mga bagay na alam kong makakatulong sa inyo. Kasi nakakasawa naman kung puro technical yung pag-uusapan natin and honestly boring siya. Mas maigi na bago tayo dumating sa mga technical parts ng pagturo sa inyo, pag-share sa inyo ng mga bagay na dapat nyong malalaman, dun muna tayo sa medyo personal side. O ano muna dapat yung mindset. Kasi kapag wala kang proper mindset, kahit gano'ng kakagaling, wala talaga. Hindi, mae-ekis ka sa kahit sinong makakatrabaho mo. Yun yung gusto ko ma-impart sa inyo. Kasi marami dyan magaling, marami as in. Pero hindi lahat may attitude mag-share, hindi lahat may attitude na may collaborative na sync. Hindi lahat harmonious katrabaho. Kaya kayo kung napanood nyo to, sisimula pa lang kayo, ito yung sign na someday magiging director ka, someday magiging malaki ka sa industry ang pinasok mo. Pero hindi mo malilimutan yung values na na-impart sa'yo bukod sa mga technicalities na binaon mo na galing sa channel na to. Kaya sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. At syempre, kung natapos itong video na to within 24 hours, good things will happen to you. Peace out.